Sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, isang matapang na pahayag ang binitawan ni US President Donald Trump kung saan sinabi nito na kung hindi papayag ang Iran sa kanilang inilatag na nuclear deal, aatake ang Amerika at titignan nila kung magdudulot nga ba ng isang malawakang regional war ang kanilang gagawing hakbang. Hindi naman nagpatinag ang Iran, sinabi ng Supreme Leader ng bansa na si Ali Khamenei na ang anumang pag-atake laban sa Iran ay maglilikha ng isang malawak na sagupaan. Ayon sa kanya, maaari itong magpasiklab ng isang labanan na mabilis na kakalat lampas sa border ng Iran. Ang US at Iran ay magkakaroon ng negosasyon upang tapusin na ang kanilang dekadang hidwaan sa usaping nuclear program, economic sanction at upang maiwasan na rin ang military confrontation. Ngunit kasabay nito, nagpadala ang US ng ikalawang aircraft carrier sa rehiyon bilang paghahanda kung sakaling mabigo sila sa inilatag na nuclear deal. Ngayon mga kapatid, kung talagang darating sa punto na tuluyang sasalakayin ng US ang mismong Iran o talagang isasagawa nila ang isang malawakang pag-atake sa bansa, ano nga ba ang posibleng mangyari? Ano ang mga taktika at asset ang maaaring gamitin ng US at paano tutugon ng Iran sa mga pag-ataking ito? Kung magdidesisyon ang US mga kapatid na umatake sa Iran, ang kanilang unang gagawing hakbang ay malamang natutuon sa nuclear facility at command centers ng Iranian Revolutionary Guard. Ang mga lugar na ito ay sentro ng kakayahan ng Tehran na mag-develop ng nuclear na armas at magplano ng regional operation. Ang pag-target sa mga mahahalagang infrastructure na ito ay pangunahing paraan upang pahinain agad ang kakayahan ng Iran na gumawa o mag-deploy ng nuclear weapons at sabay na bawasan ang posibilidad ng mabilis na kontra-atake. Bukod dito, ang estratehiya ng Amerika ay nakatuon sa mabilis at precise strikes gamit ang intelligence at surveillance upang matukoy ang pinakamahahalagang target. Upang may sagawang opensiba, paniguradong gagamitin ng US ang kombinasyon ng aircraft carriers, stealth bombers, long-range missile at cyber warfare capabilities kung saan ang bawat isa sa mga asset na ito ay may partikular na papel sa pagpapatupad ng mabilis at kontroladong military operation. Halimbawa, ang carrier strike groups ay nagbibigay ng mataas na mobility at matinding firepower sa Persian Gulf at nagiging dahilan sa pagiging flexible ng US sa pag-deploy ng puwersa sa iba't ibang lugar at sitwasyon. Samantalang ang stealth aircraft tulad ng B-2 o F-35 ay magagamit para sa pinpoint strike sa nuclear facilities at command centers. Kasabay nito, paniguradong gagamit din sila ng cyber attacks upang i-disable ang Iranian air defense system, command networks at missile infrastructure bago pa man magsimula ang physical strike. Ang naval asset ng Amerika ay isa ring critical na bahagi ng anumang opensiba. Ang kanilang mga fast attack ships, mga submarino at mga guided missile destroyers ay maaring gamitin upang makontrol ang maritime route sa Persian Gulf at sa strategic Strait of Hormuz na isa sa pinakaimportanteng daungan ng langis sa buong mundo. Ang presensya at kakayahan ng mga barkong ito ay nagbibigay ng tinatawag na strategic leverage. Mapipigilan kasi nito o mahihirapan ng Iran na mag-deploy ng kanilang sariling naval forces o gumamit ng maritime tactics upang hadlangan ang daloy ng langis at kalakalan. Bukod sa simpleng pag-block o pag-control, ang mga modernong barko at submarines ay may kakayahang maglunsad ng precise missile strikes, intelligence gathering at surveillance na nagbibigay ng dagdag na impormasyon at kontrol sa operasyon. Ang ganitong integrated naval approach ay nagpapakita ng mataas na antas ng sophistication sa modernong military operation kung saan ang sea, air at cyber capabilities ay nagtutulungan upang makamit ang maximum effect. Dahil dito, nagiging mahirap para sa Iran na magplano o magsagawa ng counter operation sa dagat at napapalakas ang overall efficiency at precision ng buong opensiba. Ngayon, habang i-deploy ng Estados Unidos ang kanilang malalaking puwersa, ang Iran naman ay may sariling asymmetric warfare strategies na maaaring gamitin upang hadlangan o pigilan ang opensiba. Sa halip na sila ay makipagsagupa ng diretsyo sa mas malakas na puwersa ng US, maaaring gamitin ng Tehran ang kanilang mga ballistic missile, drones at fast attack boats para pinsalain ang mga critical na mga asset ng US. Ang ganitong asymmetric warfare na taktika ay karaniwang nagdudulot ng hindi inaasahang panganib at malaking gasto sa operasyon dahil sa kakayahan itong mag-maximize ng damage gamit ang limitadong resources. Bukod sa direct impact sa militar, ang ganitong strategy ay nagpapadala rin ng psychological effect na nagpapakita na kahit maliit ang resources, may kakayahan ng Iran na magdulot ng sorpresa at disruption. Maliban dyan, isa pang mahalagang aspeto ng tugon ng Iran ay ang paggamit ng regional proxies at allies para palakasin ang kanilang strategic position. Ang kanilang sinusuportahang mga militanteng grupo at allied forces sa Iraq, Lebanon at Yemen ay maaaring magsagawa ng coordinated strikes laban sa US forces o sa kanilang mga regional partners tulad ng Israel at Saudi Arabia. Dahil sa ganitong approach, kahit na limitado ang direct confrontation sa pagitan ng Iran at US, nagkakaroon ng posibilidad na lumawak ang labanan sa maraming fronts na nagiging mas komplikado at mas mahirap kontrolin para sa Amerika. Bukod sa mga yan, kung magkakaroon man ng malawak na digmaan, tiyak na magkakaroon din ito ng malawakang epekto sa ekonomiya ng mundo
at ang pinakasensitibong sektor ay ang langis. Kahit ang simpleng banta lamang na makakaapekto sa daloy ng daanan nito gaya ng sa Strait of Hormuz ay agad na magre-resulta sa pagtaas sa presyo nito na magdudulot ng pressure hindi lamang sa transportasyon kundi pati na rin sa produksyon at presyo ng mga pangunahing bilihin sa buong mundo. Tataas ang gasto sa transportasyon, logistics at produksyon ng mga produkto na magre-resulta sa inflation sa bilihin, gasolina at serbisyo. Ang mga negosyo at consumers sa iba't ibang bansa ay agad na mararamdaman ang epekto nito mula sa pang-araw-araw na pamumuhay hanggang sa malalaking economic decision. Bukod dito, ang global supply chains ay maaantala. Maring huminto ang mga shipment, babagal ang deliveries at tataas ang gasto sa logistics. Ibig sabihin, ang isang localized conflict sa Middle East ay mabilis na magiging global economic crisis na mayroong malawakang epekto sa lahat ng kontinente. Bukod sa economic impact, ang international security landscape ay mapipilitan ding kumilos. Ang NATO at United Nations ay maaring mag-monitor sa sitwasyon, magpadala ng mga observers at mag-deploy ng diplomatic at peacekeeping measures upang maiwasan ang full-scale escalation. Ang mga organisasyong ito ay critical upang panatilihin ang balance of power, maiwasan ang malawakang human displacement at protektahan ang mga international na interes. Hindi rin dapat malitin ang humanitarian consequences ng isang posibleng digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ang mga sibilyan sa Iran at sa mga karatig bansa tulad ng Iraq, Oman at United Arab Emirates ay maaring maipit sa sagupaan o maging biktima ng collateral damage mula sa mga missile strike, air raids at naval operations. Ito ay magre-resulta sa malawakang displacement ng mga tao, pagkasira ng urban infrastructure at panganib sa kanilang kaligtasan at kabuhayan. Bukod sa pisikal na pinsala, posibleng magkaroon ng famine at kakulangan sa tubig at pagkain dahil ang mga supply chains at agricultural production ay maapektuhan ng digmaan. Ang malaking bilang ng displaced population ay magre-resulta rin sa refugee crisis na mahihirapan ng mga humanitarian agencies na tugunan, lalo na kung kulang ang resources at access sa mga conflict zones. Ang epekto nito sa mga sibilyan ay hindi lamang sa physical danger. Ang trauma, pagkaantala sa edukasyon, pagkawala ng trabaho at kakulangan sa basic services ay magdudulot ng pangmatagalang epekto sa lipunan. Sa ganitong sitwasyon, ang humanitarian intervention ay magiging masalimuot at kritikal at ang international community ay mapipilitang mag-coordinate ng relief operation upang maiwasan ang mas malalang krisis sa rehiyon. Ngayon mga kapatid, sa posibleng digmaan, hindi pwedeng hindi lalahok dito ang mga pangunahing kakampi ng Estados Unidos sa Middle East na maaari pang magpalawak at magpalalim ng digmaan. Ang Saudi Arabia at Israel bilang malalapit na kaalyado ng US ay malamang na maging aktibong kalahok hindi lamang sa pagbibigay ng intelligence at logistical support kundi pati na rin sa direktang military operation kung kinakailangan. Ang kanilang involvement ay maaaring magdagdag ng firepower at strategic coordination, ngunit kasabay nito ay tataas ang posibilidad ng escalation sa multi-front conflict. Sa huli mga kapatid, kung magkakaroon talaga ng direkta at malawakang sagupaan ng US at Iran, walang duda na magkakaroon ito ng malalim at malawakang implikasyon sa rehiyon at sa buong mundo. Ang desisyon ng bawat panig ay maaaring baguhin ang dynamic sa Middle East, maapektuhan ang global economy at magkaroon ng long-term security consequences para sa maraming bansa. Sa kasalukuyan, nakaantabay pa rin ang buong mundo at umaasa sa diplomatikong resolusyon habang inihahanda rin ang worst-case scenario sakaling mabigo ang negosasyon. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito?